Ayan, magandang hapon, maulan at mahanging hapon sa lahat ng ating mga kababayan. Ako pa rin po ang inyong kabayan Adrian Rosales mula dito sa Marinduque News Network. Situational report po tayo ngayon sa ating pong probinsya, particular dito po sa bayan po ng Buwak. Ako po ngayon ay nandito po sa Buluwagan, dito po sa ang tawag ba dito, function hall ng Laylay Port. Papakita ko po sa inyo yung sitwasyon. Malakas po ang hangin, malakas po ang alon, madilim na po ang paligiran, ang dagat. Ito po ang ating sitwasyon po ngayon, Ayan. So, yan po yung bahagi po, papunta pong ihagod doon, Ayan, malakas po yung alon, malakas po ang hangin. Ayan. Ikot po tayo. Makita ko po sa inyo. Diabante lang tayo, Medyo humina po yung ulan, paambun-ambun lang po ngayon. Akyat na po tayo saglit para mapakita ko po sa inyo. Ayan. Medyo tumigil po yung ulan. Yung nyug, wala na rin bunga. Yun po yung apekto po nung nakaraang mga bagyo. Pati po yung nyug yan. Ito naman, bagyo naman po tayo. Ito po yung sitwasyon. Pakita ko po sa inyo. Sinasandrahan ko ng konti. Ayan. Ayan po. Makikita natin na dahil masalaki po ng alon, may kasama na pong mga pagbaha. Galing sa ating mga dagat o sa ating mga kailugan. Kaya malabo na po yung kulay. Parang kulay 3-in-1 coffee na yung tubig. At malaki na po yung alon. Makita nyo po doon sa bandang, ayan, yung bandang yan, ayan po yung Ken Province, madilim na madilim. At may hangin na po tayong nararamdaman po ngayon, Ito po yung ating sitwasyon ngayon dito sa ating probinsya. Nasa Laylay Port po ako, view deck po tayo ngayon, nasa view deck ako. Ayan, lumalakas na naman. Ayan. So, sa airport po kanina, malakas na din po. Dilim po, mas malakas po kasi din, open din po doon. Malakas din po yung hangin, tsaka alon. Kanina po, nung bago tayo bumitaw, ay dumaan po ako sa Kawit Port. At ganun din, malakas din po yung hangin. Ito po yung sitwasyon po natin ngayon, Malinaw po ba ako naririnig? Medyo talagang challenge din po yung signal. Ayan, yan po nakikita nyo yun, yung unang, I think, mga 3 years ago, nung tumama po yung bagyo, yan po yung nasira na bahagi nitong pantalan na ongoing po ngayon yung renovation, So, baba na tayo. Ayan. Medyo, ito po, dahil wala nga po mga gatherings, wala mga tour na nangyayari, kaya nakatiwangwang po itong area na ito. Dito po sa bahagi po, dati po ito, makita nyo po dito mga tindahan, kainan, lalo na pag ganitong malapit na December at saka nung mga Holy Week. Ayan. Pero ngayon, dahil nga po dahil sa pandemic, wala na pong naging tourist function. And ngayon, sunod-sunod yung bagyo. Makita natin, may mga mga bunot. Siguro ito yung mga tirapan ng mga nakaraang bagyo, dala ng malakas na alon, Kita naman ninyo na nagalakihan na yung alon at low tide po ngayon, low tide, siguro pagka nag-high tide, mas lalaki pa yung mga alon ngayon. So ito yung sitwasyon. Ayan. May mga bisita dito, mga kambing. Kanino kaya At dito na nakikisilong, kaya muna at bagyo naman. Pero pag maganda ng panahon yan ay narito pa rin, ay siguro ay wag hayaan dahil masisira, masasalaula ang lugar na ito na bahagi po ng proyekto ng gobyerno natin, Ayan, pero siguro kawawa naman itong mga kambing nito, hayaan mo na silang sumilong. Mga kambing. Ayan yung sitwasyon, Sige. At ito yung dating tambayan dito ng mga mangisda, wala nang bubong dahil siguro sa sunod-sunod na bagyo. Ayan. At tutulak na po muli tayo. Ikot tayo, nakataas na rin yung mga bangka. Bagaman hindi na po tayo talagang sentro
o tayo po yung hindi na po talaga tayo yung tatamaan ng bagyo. Pero dahil po malawak din po yung bagyo at yan, madilim. Yan. Walang makita. Wala na tayong makita, madilim. Sige po. Ayan, ang ating camera. Papaikot muna tayo siguro. Ayan, ito po yung sitwasyon. Medyo tumigil na po yung malakas na ulan. Di po katulad kanina na sobrang napakalakas po ng ulan, ano. So ako pa rin po ang inyong kabayan. Ayan, Adrian Rosales, ano po, at tayo po ay narito po ngayon. Tinatantaya po natin, ano, siguro it's either mga 1900 hours o mga 2000 hours. I think mga ano yan, mga 7, yan nga ba, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, mga 7 o'clock mamaya ay nasa bahagi na po ng katapat na po ng Quezon Province, ano. Although do sa track ng bagyo nakita natin, eh mukhang hindi naman direkta talaga natatamaan ang bahagi ng Quezon, some part of Bulilio Island, kung hindi po magbabago yung direksyon ng bagyo. Some part of Bulilio Island and Aurora Province, ano, yung may hit ng si bagyong Ulysses. Pero syempre po, dahil tayo po gilid, kaya nga po sa signal eh tayo po ay kasama, eh talaga maapektuhan po tayo. Pero ang ating siguro ngayong tatry na i-monitor, ano, yan, tumila na po yung ulan, tumila po ambon-ambon. Kaya ang ating pong i-monitor din po siguro yung ating mga kailugan, dahil mula pa po kagabi, ano, ay ulan-ulan na. Kanina po nawalan po ng kuryente, pero siguro wala pong isang oras yan ay nagbalik po muli. Present situation natin, Barangay Laylay, dito po sa bayan po ng Buwak. I think diretso po ako ng area siguro ng Pabigi kung kakayanin, ano, tingnan din natin, or Buwak River para i-monitor po natin. Ayan. Hindi ko na po mabasa yung ano, ha, yung inyo po mga mensahe, kabayan. Kasi ako po ang nagdadrive. Ayan. Ng ating pong sasakyan. Ng ating mobile unit. Ayan. Parang totoo, no? Mobile unit. Daw. Mga pang sasakyan pa rin po ng ikot, mga tricycle. Ayan. O, si Mano, hindi lumilingon. Ayan, sige, pakita ko po sa inyo. Ayan. Ito pong bahagi ito naman ng Laylay as of now ay naka ECQ, ano? ECQ, dahil meron po ditong natin dito ay meron na pang ilang araw na to, alas patapos sa siguro ito, may nag-positive po tayong kababayan sa COVID-19 dito sa area ito ng Buwak, ano. And yan, kahapon po, update ko po kayo, nawalan po ng biyahe ng barko ay 4:30 ng hapon. Yung panggabi kahapon na biyahe sana from Balanacan going to Talaw Port ay nakansila na bandang 4:30 ng hapon, ano. So sa ngayon ito medyo tumigil po, pero madilim pa rin yung ating kapaligiran. Ayan, tumigil po yung ulan doon kanina. Medyo basa nga po ako na talagang malakas po yung buhos ng ulan, at saka po may kasamang hangin, ano. Exact location po natin ay Barangay Pangbangalon, Buwak, Marinduque. Kung pasok yung mga pampubliko at saka mga eskwelahan, pampublikong tanggapan ng gobyerno, at saka po mga eskwelahan,
maliban lamang doon sa ating member po ng DRRMC, PNP, and Bureau of Fire, and other, syempre po yung mga force multiplier natin na nasa barangay na patuloy. Yan yan. Kaya saludo din tayo, ano? Saludo din po tayo doon sa ating mga barangay official and volunteers na talagang yung immediately talagang uma-action po, uma-action doon sa kailang mga kanayunan, mga barangay para abutin ang ating mga kabarangay. So saludo tayo sa mga barangay captains, sa lahat ng mga barangay konsehalo, kagawad, maging sa lahat din po ng ating mga barangay tanod, sa ating pong mga kababayan. Kaya siguro mapapalapit po sa atin yung ating mga nasabing mga kababayan natin, mga taga-barangay, at kahit kumusta, sabi nga magdamayan tayo, ano ba yung painumin ninyo ng ayan, medyo talagang challenge po yung ating internet connection, mga kababayan. Ay, ano pa kaya yung ating mga estudyante, na talagang nagsisikap, naka-online, na may communication ng mga teacher gamit o mga instructor nila gamit syempre po ang internet. Ganito po, pawala-wala, kaya medyo challenge po ito sa mga estudyante at maging sa mga guro, ang hirap. Kahit po tayo, ito po yung naranasan natin after the typhoon Quinta, typhoon Rolly, ay talagang hirap po tayo na makapag-deliver po ng updated live news report, dahil nga po dito sa sitwasyon po ng ating internet connection dito sa ating probinsya. Ayan, kaya talagang sigamin po natin. So sa ngayon po naman, okay na po yung ating panahon. Ayan, di man okay, makulimlim, pero tumigil po yung malakas na ulan. And alam po natin, isa sa po sa amin ng monitor natin pag ganito ay yung barangay Malusak, barangay Isok, dito po sa bayan po ng Buwak, at saka po yung barangay Tabigi, barangay Buton. Yan, pagka talagang tumataas po ang tubig baha, ay talagang yan po yung mga apektado. So last typhoon, talagang yan po yung naapektuhan, lalo na yung barangay Tabigi. Ayan, so bukas pa rin naman yung ating ilan sa mga pamilihan, yung ating mga ang pure gold, sa hindi po ayan, ito po yung pure gold. Ayan, mga nakapila po, namimili ang ating mga kababayan. Ayan, hindi ko pala kaagad na ipakita. Kaya na pa ako salita ng salita, hindi ko pa pala na ipakita na nasa bayan na po ako ng Buwak. Ayan, mga kabayan pa rin po tayo na namimili, pero sarado na po yung ilang mga tanggapan. Ayan, bukas to, sarado na. Ayan. So, tuloy-tuloy po tayo. Enter po tayo dito. Ayan, tingnan natin yung sitwasyon ng ating kailugan. Nasa labas po tayo ngayon, nag-monitor ng kaganapan dito sa ating pong lalawigan. Habang tayo po ay nasa ilalim ng storm cyclone signal number 2 as of 11, hindi ko pala natin check kung ano na yung signal natin. Kasi 2 o'clock or either 3 o'clock yung susunod na bulletin ng Pag-asa. Although marami pong iba't ibang mga satellite application monitoring, kung nagpapakita po ng track ng bagyo, pero syempre po ang ating pong higit po na ginagaya po dito as official report galing sa ating pamahalaan ay yung pong pag-report po forecast ng Pag-asa.
mga meaning ng PAGASA, Philippine Astronomical and Geographical Services. Ano ba yung SAP? Hindi po tayo hindi po tayo weather forecaster. Ayan. So, ayan. Daw. Titigil muna tayo. Ayan. Ito po ay one way, one way ticket. Ito po yung tulay doon sa mga kabayan natin hindi nakakauwi ng Marinduque. Ito po yung tulay dito sa barangay Tabi, no? Yan. Ewan ko bakit po ito ay one way. Konkreto naman. Yan, pwede magsalubungan po yung tricycle at saka single motor. Pero pagka po four wheels, talagang i-stop ka, mag-give way ka, no? Para makapasok yung pasalubong. So ayan. So nakita natin wala pa na pong pagbaha tayo nakikita. Pero try din natin ang ruta ko po ngayon ay bahagi po ng Tabique. Tingnan natin kung ano yung gagawin paghahanda ng ating mga kabayan kasi kung hindi po magbabago po yung track po nitong bagyo ay mararamdaman po natin ito I think mamayang pagpahapon o paggabi kasi nasa bandang katapat po siya ng Quezon kasi kung hindi magbabago po yung track niya it's either tatamaan po ay yung bahagi po ng Pulilio Island dyan sa Quezon Province patungo po ng Aurora Province and tatawid po siya ng bandang Central Luzon. So magandang paggabi po yan hanggang mapadaling araw kaya syempre kinakailangan maging handa din po maganda po tayo dahil gaya nga po ng mga advisory ng NDRRMC o yung national risk reduction council and office pwedeng magkaroon po kayo na malalaki na yung alon yung mga daluyong parang yun na yun nagising na pong lumaki at syempre po yung mga landslide at mga pagbaha. Ayan, so pakita ko po sa inyo gagawin ko po muna yung aking camera. Ayan, wala pa namang baha sa ngayon, wala pa na po tayong baha. Ayan, malinis pa pero si Manong po, ayan, hirap na ayan si Manong binabangga na ng hangin si Manong. Ayan, hindi ko lang alam kung nakakainom din. Si Manong ay binabangga na ng hangin. Ayan. So, tuloy-tuloy po tayo. Wala pa na pong pagbaha. Pero tingnan din natin yung ikot tayo ng barangay Tabique sapagkat siyan talaga yung naapektuhan ng grabe nga po noong pong nakaraan. Mabuti na lamang po yung tama po nitong bagyong si Rolly noong nakaraan dini sa atin ay araw. Kaya kita nung ating mga kababayan yung nangyayari. Ngayon, hindi po sa tayo po yan kaya nga po marami po mga churches na nag-declare po ngayon ng orasyon ng Perata o yun po ang sinasabi nga po na sa bayan special prayers pag ito may mga kalamidad ay laging ipagdasal po natin na nawa hindi na po lumakas pa dito sa ating probinsya o hindi na po tayo maapektuhan itong pag-ulan hindi na rin lumakas dahil alam po natin talagang sa karanasan din po natin bata pa naman po ako pag ganito pong ganitong basa na po ang mga kalupaan napakabilis po ng pagbaha lalo na po ngayon lalo na po mga ganong kalalaking mga puno na pwedeng sumipsip dito sa mga tubig na binubuhos po dito sa ating probinsya. Ayan, area ko po barangay Tabi. Ayan, doon sa ating mga kabayan, ayan, ito po yung barangay Tabi na ngayon po ay magiging diversion road. Ayan, makasan nyo, magandang kalsada dito ginagawa po ito. Diversion road na ginagawa pong tulay po dyan po sa barangay Pangalon, patawid po ng barangay Lupak pero yun, beside po ng Tabique yan, ito na po yung magiging kalsada niya, lulusot po ito ng Mugbog at dyan po yan sa may Ino ba yan, Maligaya area na daan papunta po ng Mugbog, punta ng Ino
At ito na po yung kalsada po niya. Ayan. Akala ko po na wala na talaga yung tuloy ang ating signal. Ayan. Ito po yung going to Barangay Lupak. Ano po? Yung ating pinapasyal ko na rin po kayo mga kababayan. Para doon sa mga hindi po nakakarating o mga taga dito na hindi nakakauwi. Ito po yung sitwasyon. Ano? So, yung dulo nito, ayan, nakita ko po yan. Yung kabila ng kawayan yan, ayan, makita niyo po may pader. Kalsada na po yan. Yan po yung magiging diversion road, ano. Yung dulo po niyan, tapat po ng Lupak. Ayan, ay ano po, siya pong lalagyan ng tulay. Patawid po diyan po sa barangay Bangbangalon, ano. Ayan. So ayan po yung kalsada. Nakita niyo po may dike po, mataas na dike. Then yan po yung malapad na kalsada. Doon po sa may hindi ko na may pakita eh. Ayan. Dapat tayong kasunod. Ayan, doon. Yun. Hindi na po matanawan. May mga equipment po doon. Doon po ginagawa ngayon yung mga ano natin, yung isang malaking tulay na magdudugdong po diyan po sa barangay. Ito po ay ano bang barangay ire? Hindi pa po ito Lupak, ano. So, ito po yung mag-uugnay. Dito po yung ginagawa ngayong malaking tulay ay siya po mag-uugnay. Ano po? Dito sa area, ito Lupak po, Lupak na ito. Sa pag-airing barangay na ito. Lupak area. Yan. Yan, tabi. Ano po? Ito po kasi yung sa De La Cruz farm, ano? Dito po, De La Cruz Farm, tourism, ano to? Farm, ano? Agritourism. Itong area na to. So malapit dito yung tulay. Ayan. Hindi natin alam yung boundary eh. Pero I think parang alam ko po ito po ay bahagi na po ng side po ng Lupak. Ayan. Dito po sa area na to, dapat. Ayan. Igalaw ko pa ba? Ayan. Dito po sa tapat na to, andyan po yung tulay na gagawin. Ayan. So, diversion po yan para hindi na po tayo dumaan. O kung kayo po ay magtutungo po ng Balanacan, hindi na po kayo dadaan po sa bayan po o sa town proper po ng Buwak. Meron na pong ginagawang diversion road. Yan. Yan po ay I think ito po sa na Lupak. Yan. Ano nga ang katabi ng tabi? So, salamat po sa mga nanonood. At talagang hindi po ako inaiwanan. Ano? Ayan, medyo tumigil na po yung pag-ulan. Hindi po kaya kanina. Ayan, kaya siguro dito tayo ngayon. Silipin lang na po natin yung Taguig kung may ano kaya yung action na ginagawa ng ating mga kababayan. Sila po baga ay nagmalikas o paano kaya yung kailangan gawin. Kasi malamang pagka tumaas na naman, lalo't mamayang gabi, may tumaas na naman itong tubig. Kaya dahil nga po walang dike doon sa area, eh pwede po ito po ay tumaas. Ayan. Yung mga pinuputol na pinuputol. Putol na pala yung i-slice lang. Siguro yung titles yan. Uy, paalala ha, paalala po ng DNR na kahit po natumba po yung mga puno ng kahoy, ano, ay kinakailangan pa rin po natin ihingi po ito ng permit sa atin pong DNR o sa Penro. Any activities na gawin po natin doon sa mga kahoy po natin na ano po, dito ipaalala ng ating pong pamahalaan para especially ng DNR para hindi rin po tayo maabala kung sakasakali po na sagawa nga po ng pag-check ito po ating DNR. At announcement din po mula sa DNR, yung mga kabayan po natin, baka po kayo may mga lupain na wala pa pong titulo. Meron na po kayong tax declaration pero wala pa pong titulo, or talagang walang tax declaration, wala rin pong titulo. Ang DNR po ay naghahandog po ng libreng papatitulo, ano, at i-assess po kayo ng
DENR. Yun lamang po, wala pa talaga titulo ha. Pero kung yung paghahatiin lang po, halimbawa hahatiin na magkakapatid ng isang property, eh hindi po sako po ito. Ano? Yun lang po kalupaan na talagang wala pa pong titulo, naghahatid po ng libreng pagkapatitulo o pagtitulo ang DENR. Nangyari lamang po na makipag-ugnayan po kayo sa DENR sa Penro, Marinduque, dyan po sa Capitol Compound, ano? Beside DPWH, ano? At saka DA. Dyan po sa likod po yan ng likod po yan ng Justice School. Yan sa Capitol. Yan. Manonood po tayo sa bot. Mga kabayan ha, pasensya na po kayo kung hindi ko po mabasa lahat-lahat yung inyong mga mensahe. Nakikita ko po kaya hindi ko po mabasa. Dahil nga po, ako po ay nagda-drive. Ayan, ito pong area na to, sa mga kabayan po natin, nung pong nakaraang bagyong Rolly, ganitong oras, ito po ay lubog sa tubig. Yan, mapapansin natin may mga putik pa sa mga daan. Yan, ito yung chapel ko nila, may mga putik pa. Hanggang ngayon, ayan, may mga putik tayo nakikita. Ayan. Yan po ay dahil nga po doon sa pagtaas po nung tubig po dito. Ito po, parang po ito. Parang ito dati ay tawag natin dito. Ito po ay naging dagat. So, ayan, papakita po natin sa inyo. Saan ko yung aking bintana. Yan, napakita ko po sa ating mga kabayan. Ayan. Ito po, yung pong bahagi na yan, mga kabayan, yan po yung ilog, So, dyan po umahon yung tubig. Yan po umahon yung tubig. Kaya makita nyo po yung mga nakasabit yan, mga tambak po na mga dahon, yan, nakasabit na po sa mga puno, hindi lang po sa taas ng puno, sa mga babang bahagi. Ayan po yung mga galing sa ilog. At yan, nakita ko po sa inyo, dito po nagdire-diretso yung tubig, diyan. So diyan po nagdire-diretso yung tubig. Ayan. So ito po, yung pong nailbat na iwan ko nung una, yung special episode ko po. Yan po, diyan po yung naging parang ilog, ayun. Nadadaanan, nalinis na. At may parang kalsada pala doon. Yan po yung naging, diyan nang galing. O diyan po nagtungo, o napunta. Yun pong mga, ayan, dito po umahon talaga yung tubig, Yan, pinapakita ko po sa inyo. Ayan. May kalsada po dito. Kasi yung mga bahay na yan, may mga bahay po dyan. Eh talagang yun po, lumubog po yan sa tubig. Ayan, may malaking puno po na tumbay. Ilagay ko lang po yung camera ko. Ayan. Kita pa po ba ninyo? Ayan. So, para tagilid yung aking camera. Ayos ko daw ng konti. Ayan. Hindi umaambon pa rin. Ang laking puno po ito na nabuwal, Ano kaya ang puno yan? Nabuwal. Dito, ayan, makita po ninyo. Ito po yung mga lumbog sa tubig. Dahil po doon sa bagyong Rolly. So, minumonitor natin, nakamasid po yung mga tao. So, siguro, nakikiramdam din, yung anak kabayan kung ano po ang mangyayari dito. Kasi ito po, malapit na po ito sa dagat. Itong area na ito. Ayan. So, imagine, ito po ay barangay particular. Ito po barangay Tabigi, Dito po sa bayan po ng Buwak. Hanggang ngayon, nakatumba pa po yung mga saging po ay talagang hindi po mapapakinabangan na. Ayan. Ito po, ito po, lubog din ito dati sa tubig, Ayan.
So, lalabas po ako. Ayan. Para ipakita po yung area. Ito po yung ano, yung coastal area dito, ano. Ayan. Dagat na po yan. Part po ito ng Barangay Tabigi. Ayan. Noong pong nakaraan yun, matatanaw po nyo yung dagat doon, namumuti na din. I-zoom lang natin ng konti, ano, ayan. Namumuti na rin po yung dagat. Yung pong ilog ng Buwak. Yung tubig po sa Buwak River, ito po bahagi ng Buwak River. Dito po yan lumalabas. Ayan, kaya makita nyo po, dahil mga puno ng kahoy, oh. Ayan. Tatangay nung pong nakaraang bagyong Rolly. Ay po, may marami pala dito mga aroma, aray ko. Aroy ko, aroma. Ayan, aromahan po yan. Ayan, aroma yan, oh. So, ayan, yun po yung dike. Kung saan doon po nakakover ngayon. Matalas po yung ano. Yan, nakakover na po yung mga bangka. Pero, yung pong unahan pong bahagi niyan, dike na yan, nakikita po nyo yan. Yan po ay natibag. Dahil po doon sa lakas po ng tubig. Noong pong bagyong so ito pong area na to, may baka pa dito. Yalamig na yung baka. At may kambing pa dun, oh. May baka yung kambing. Ano? So imagine po yun, ha. Yan. Yan pong area na yan ay naging puro tubig po yan. Baha. Binaha po yung nasabing area. So may mga naka-standby pa rin po dito. May bahay pa din dito, no? Medyo talagang nakakatakot itong area na to pag lumaki ang pagbaha tapos nagsalubong po yung ano, yung pong tubig dagat. Aray ko, mayroon nakatusok pa rin na ano, naiwan na tinik ng aroma. Ayan. So parang wala ng tao dito, parang nakatali po, oh. Siguro lumikas na. Wala ng tao. Ayan. So ito po, naka-cover yung mga ano. Ayan, si sir, siguro ito yung operator ng bako. Ayan. So sa lahat ng ating mga kabayan, ito interview natin to si tatay. Ayan. Kung ito dito nakatira. Kasi na medyo talagang ito po yung dike, ano. Yan po yung bahagi ng dike. Yung pong dulo niyan ang wala pong dike, mga kabayan, at yun po yung inauna ng tubig na siyang rumagasadya po sa Barangay Tabigi. Ito si Sir. At ikaw po dito nakatira? Opo. Ano po ang pangalan ninyo? Pwede ko na ma-interview. Ano po? Cipriano Rabano. Opo. Taga dito ka po talaga? Taga Quezon. Taga Quezon. Pero dito ka na po nakatira? Opo. So nung pong bumagyo po, nung bagyong Rolly, dito po ba nabot itong lugar mo ng tubig? Hindi. Yung baryo ang inabot. Yung barangay din. Yung barangay. Pero dito po, hindi na po ganun tumaas. Doon sa banda baba ng papaya na yun. Mapapakita natin, ha. Ayan. So doon daw sa bandang baba ng papaya. Ayun, medyo nakakatulong siguro yung dike, ano po, dahil may dike na po dito. So ngayon po na may bagyo na naman, ano po ang kayo ba dito pa rin o liligas din kayo? Dito, ito lang mataas. Mas mataas ito. Yeah. Oo po. Ikumpara doon sa baryo, mas mataas po itong area mo. Mataas. Ano pong purok area? Tabigi. Tabigi pa rin po ito, pero wala siyang purok na ano. Wala. Ay kuhan, loro. Loro. Gano'n na po kayo katagal din eh? Mapitong taon na. Mapitong taon. Saan po kayo sa Quezon? Ciao. Taga Chaong. May malayo-layo ano. Layo ng Hayon. Sabi sa Quezon ano. Kayo po sir ay taga rito din? Tayo rin lang po. Taga saan naman po ikaw? Occidental naman ako. Occidental, Mindoro. Ano po ang inyong inakapagkabuhay din eh? Naghahalaman eh. Dali naman ang aking halamanan yun. Halamanan. Alam mo yung taga Quezon may mahihilig sa halaman. Saray hanggang pa Candelaria Chaong ano. Doon ako pinanganak. Dito ako nakatira sa Mindoro. Tapos napalipat ho kayo dito. Bukod po sa paghahalaman, ano pong inyong negosyo din eh? May mga alaga na kayong baboy. Ganon, manok. Baboy ng mga kapitbayan. Hindi ho sa inyo. Kala ko kayo malapit sa dagat. Musli ho kasi.
ay nangingisda, ano. Ayan. So ito pa ng portion na ito sa ating mga kabayan, puro kloro dito po sa Tabigi, mas mataas ito. Kaya lang, pero parang sa akin, ano, ipakita ko lang yung mukha ko, kabayan, ano. Ako natatakot din dito kasi pagka lumubog, just imagine yung Tabigi lumubog. Tapos nagsalubong yung tubig kasi wawa na po ito, malapit na po ito sa dagat. Talagang medyo nakakatakot kung lalaki yung tubig dito sa bahagi pong ito ito po yung bahagi pa rin ng Buwak River, ano. So pero sabi nga ni tatay kanina ay mas mataas itong area na to i-compare po doon sa baryo ng Tabigi, ano. So ayan, tatay, tayo po ay nasa signal number 2, ano, ngayon. Pero hindi naman tayo direct na tatamaan. So pagka po ganong may bagyo, lalo't mamayang paggabi, yung inaasahan natin medyo lalakas, ano po yung ginagawa niyong paghahanda? Ang paghahanda pa, nakahanda ng lahat. Handa na lahat. Pagka itatakbo na lang. Tatakbo mo tatakbo. Ayan. Medyo talaga ito din yung challenge, ano, sa ating mga kababayan. At pero minsan po pinapayuhan ba kayo na lumikas ng ating mga taga-barangay? Pupunta ka doon, mas malalim ang tubig. Mas malalim ang tubig. Oo, dito hindi naman nagkakasindi. Ayun. Kaya nga, ano po, talagang dagat na DNA dito naman hindi. Oo. Ayan, Tate Cipriano. Ay, sino pong kasama nyo din eh? Ayan, Ay, kayo lang pong kayo pong magkasama dito. Dito siya, nagbabako siya dyan. Ay, kayo ho ang operator ng bako. Ayan. Ay, kanino po yan? Kay ano, sa anong kumpanya? Sino po ang ano pong kumpanya? Montaron, opo. Ayan. So, ayan, nag-clear din po yung area dito. Dito na rin nakatuloy yung mga operator, ano po. Thank you, tatay. Thank you, sir. Ano? At medyo lumalakas tuloy po yung ating monitoring, ano po, dito po sa sitwasyon ng ating pong lalawigan ng Marinduque. Ako pa rin po ang inyong kabayan, Adrian Rosales, dito po sa ating special coverage, ano po, updates dito po sa pagtataas ng signal number 2 ng ating lalawigan ng Marinduque dahil nga po sa bagyong si Ulysses. Ayan, medyo umuulan na. Abante na po ako at ako po ay kinakailangan ng umalis. Thank you po, atay. Thank you po, sir. Ayan, medyo umuulan-ulan na. At abante na tayo. So ito pala yung pinakamataas. Mapapansin nga natin, ano, medyo mataas-taas. Pero nakakatakot pa rin, kabayan, kasi ito pong kabila po ditong gilid ay ilog na. Dito po sa portion to mas mababa, ito po yung papunta doon sa baryo na kung saan ay binaha nung nakaraan. Ayan. So talagang minsan ito naiisip ko, no? Kung wala talaga hindi magagawa yung dike, talagang nalalagay sa tuwing may ganitong sama ng panahon, nalalagay sa balag ng alanganin ang kaligtasan ng ating mga kababayan dito sa mga low-lying area, barangays, gaya po nitong barangay Tabigi, ano? At sa ating mga kababayan, hindi lang po naman kasi barangay Tabigi ang mababa po dito, may mga area, ano, dito po sa bayan po ng Buwak na talaga pong ano din, mababa din, ano, may bandang Buton, diyan sa may bandang Balimbing, ano, mababa din po ang lugar. Ayan, at siguro po ako po ay pag nawalan na yung signal natin, ako ay magpapaalam na talaga. Ayan, sasamantala ko lang po yung pagkakataon na medyo malakas po yung ating internet connection. Ayan, ito mababa na ito, lumubog po ito, pakita ko po sa inyo, kabayan. Ayan, may mga putik po, sabihin nun pong baha, lubog po talaga ito. Ayan, may mga nakasabit na po yung mga dahon-dahon, mga sanga-sanga sa mga, ibig sabihin dyan talaga pumunta yung tubig baha, ano. Actually ngayon lang din ako po nakapasok dito sa dulo dahil ako po ay nagbo-monitor na hanggang dito lang sa may bandang gitna. Ayan, kita niyo po yung putik na mayroon po ngayon. Yung malaking puno na yan na tumumba dahil po sa nakaraang magkakasunod na, ano, parang century tree na ito, ano.
dahil nga po dito sa mga nakaraang sunod-sunod na bagyo. Ayan. So, tingnan natin kung may mga umiikot ba na mga puro kunay ba? Puro kunay. Kala ko puro kumay. Oras natin, 3 minuto makalipas ang ikatatlo ng hapon. Live, buhat po dito sa Barangay Pigit sa bayan po ng Buwak. Ayan. Mayroon pang pato. Ayan. Ito po ang Barangay Hall. Pakita ko po sa inyo. Ito po yung nagsilbing evacuation center para may mga tao na din, ano. At nagsilbing evacuation center ng bumaha, ano. Araw po yun nung tumama yung rolly. So dito po at dito po yung mataas ang tubig, diba? Mataas na yung tubig dito. At dito sa taas na yung dito nagtungo yung ating mga kababayan. Dito sila nag-evacuate. Ayan. So maraming mga kabahayan dito ng inner so ayan, at tayo po nagpapasalamat sa patuloy rin po nyo na sama sa amin sa ating situational report. Ako pa rin po ang inyong kabayan, Adrian Rosales, buhat po dito sa bayan po ng Buwak. Ngayon pong araw po ng Miyerkules, ika-11 sa buwan po ng Nobyembre, 11/11. Ayan, at ayan, salamat po sa ating mga major sponsor, ang Sun Cellular, ang Great Favor Travel and Tours, ang Tuto Noel Head and Body Relaxation, ang Buwak Hotel, ang Uncle Boobs Restaurant, at ang Corby's Restaurant, ang Chang Car Wash, ganun din ang Lucky 7 Channel 3 at Lucky 7 Pension House, at ganun din ang ating mga sponsor, ang Best Cafe, 18-1 Coffee Mix, talagang napakasarap ngayong panahong ito na talagang umuulan-ulan at may bagyo. Ayan, sa ating mga kabayan, lagi po ating pinapaalala, mag-ingat po tayo kabayan, lalo na po sa mga panahong ito na talagang sunod-sunod ang bagyo na pumapasok sa atin pong lalawigan o nakaka-apekto sa atin pong lalawigan. At ganun din, ating laging paalala, natin natin ng kalusugan, tayo pa rin po ay nasa ilalim po ng tinatawag na new normal, ano, dahil nga po sa pandemic na COVID-19, i-practice pa rin po natin, tayo lalabas, isuot po natin ang ating mga face mask, ang ating mga face shield, isuot pa rin po natin, at laging panatilihin po ang social distancing, ano? At tandaan po natin ang COVID-19, naririyan lang po, pwede mahawa po tayo, no? So yan ang ating laging paalala sa ating mga kababayan, at lagi po ating tatandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Sa pangalan po ng ating mga kasama sa Marinduque News Network, ang ating pong mga kapartner sa technical side na nandiyan ngayon sa ating main studio, si Santino Latorena, si Mark Ola, at ganoon din si Sir Romeo Mataak, ang ating Provincial Information Officer ng PIA, at sa lahat po ng ating mga correspondent, ating mga kapartner sa Marinduque News Community, Sir Jace Malad Hermosa, Cathy Pilagravi dyan sa Abu Dhabi, si Rosemary Cañete and Hannah Gale, sa lahat ng ating mga kababayan, sa inyo pong lahat mga kababayan, ako po'y nagpapasalamat sa inyo patuloy na pagtitiwala. This is our situation dito po sa lalawigan ng Marinduque. From time to time, ay po'y mag-uulat sa inyo. Patuloy niyo po na i-like at share ang ating pong Marinduque News upang ipaalam na kaya sa buong mundo na tayo po'y lahing Marinduqueño at tayo po ang sentro ng Pilipinas. Magandang araw, ingat kabayan, magdasal po tayo palagi. Let's pray for our security. God bless. Bye-bye.